Ng oras, mga card lover, mga kababayan, mga golden boy, kumusta kayong lahat dyan? Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Itong ating replay video courtesy ng DZMM, Teleradio Serbisyo. Ito yung pahayag ni Madriaga, ang dating bagman ni BP Sara, di umano bagman ni BP Sara. At hindi lang bagman, intel pa niya ito, intel ni BP Sara. Isang trusted man ni Digong, si Madriaga, ngunit pinakulong ni Harry Roque dahil sa awayan nila sa lupa sa Bataan, sa Maribeles, Bataan. At yung lupa pala na yun ay gawin sana na parang yacht club nitong mga sindikato sa Pugo, which is directly connected pala sa PLA or People's Liberation Army ng China. Kaya ito ang sinabi ni dito, expose ni Madriaga, na nakita niya na mayroong submarinong dumaong. Submarino dumaong. Submarino ng Inchik ito, ng Chinese Navy. Dumaong sa Maribeles, mayroong nasa 100 ka sundalo daw ang laman. At naka-uniforme pa, PLA, People's Liberation Army ng China. Naka-uniforme nakita mismo sa dalawang mata ni Madriaga. At yun ay doon daw sa yung parang resort ni Harry Roque, doon nagkita-kita. Kaya nga pinakulong siya ni Harry Roque noon sa panahon ni Digong dahil sa nabisto siya ni Madriaga Nakita ni Madriaga lahat doon mismo sa yung lugar doon ni Harry Roque. Si Harry Roque ay talagang connected pala yan sa Pugo. Hindi yan gawa-gawa. At yung connected ay ang Pugo ay directly connected din sa Chinese Communist Party. Kaya kung nagiging daw yung natuloy yung pagbili sa lupa doon sa Maribeles, tabing dagat kasi yun, ay gawin pala yun na base. Kaya gawin nila na yacht club, kasi gawin nila na base, parang refuel station ng mga submarino dito sa Bataan, sa Maribeles. Kaya national security talaga ito. Grabe, napasok na talaga tayo ng mga submarino ng Inchik. Kaya ito, atin muna panoorin ang ulat courtesy sa atin ng DZMM Teleradio. Hiling na nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga ang forensic examination ng NBI sa tatlong niyang cellphone na nasa kustodiya ng korte. Malaking banta naman sa pambansang seguridad ang nasaksihan umano ni Madriaga sa Maribeles, Bataan ng pagdaong ng nasa 100 Chinese militiamen at ng isang submarine. Yan na exclusive na umaarangkadang balita ni Maan Makapagal. Hindi lang ang revelasyon ni Ramil Madriaga sa paghahatid ng pogo at illegal drugs money sa mga politiko ang nalalaman niya. Isang revelasyon ni Madriaga sa kanyang abogadong si Attorney Ramil Madriaga ang tila lumalabas na isang malaking banta sa pambansang seguridad. Ayon kay Palad, taong 2020 na makapasok si Madriaga sa isang property ng Biancham Holdings and Trading na pag-aari ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Well, bibili nga sana bibilin ni Roque o aagawin lang ni Roque yung malaking lupa doon para gawin na parang yacht club or base militar ng mga Inchik, which is yung mga Pugo workers ay ito pala directly connected talaga sa Communist Party ng China. Kaya noong i-raid yung Pugo, di ba mayroong mga nakitang uniforme ng PLA doon sa underground, sa basement. Kaya pwedeng yung mga tauhan dyan sa Pugo, pagdating ng gera ay magbihis na yan sila ng uniforme. Parang infiltrator, narito na sila sa loob ng Pilipinas. Kaya yung nakita niya naka-uniform na 100 ka sundalong Inchik, ay baka mga membro ng Pugo yun, mga kababayan. At malayang nakakapasok pala noon ang mga submarino ng Inchik
lumutang daw doon sa sa baybayin ng Maribeles, sabi ni Madriaga. Kaya ito si Roque, malaki ang kaso talaga nito. Bakit naman hindi kaagad ito imbestigahan ng ating gobyerno? Hawak pala ng NBI ang ng DOJ ang DOJ ba yun o NBI? Hawak nila ang 3 cellphone ni Madriaga, nandun lahat ng mga ebidensya. Kaya sabi ni Madriaga, i-forensic nyo na, tingnan nyo kung totoo yung mga nandyan sa cellphone ko para gawing ebidensya. Kasi matagal nang nakulong to pumuti na nga tong buhok Dahil yan kay Harry Roque, bakit naman hindi kasi pinapalabas yan? Prisoner, political prisoner yan Napriso yan dahil sa mga paratang ni Roque na mali. Si Roque ang dapat makulong, hindi si Madriaga. Takot kasi sila na ituturo sila Kaya ito ngayon, tinuro na nga. Kaya ito yung sweet revenge ni Madriaga, hindi lang kay BP Sara, kundi dito sa Butanting na baka. Mga kababayan, ito, Butanting Harry Roque bakla, bayot. Okay, patuloy tayo sa balita, courtesy ng DZMM, Teleradyo. Nakita raw ni Madriaga na sa 100 Chinese military na naka-uniforme ng pangsundalo. Armado lahat. Sa Laque Beach sa Maribeles, Bataan. Grabe. Doon, nakita raw ni Madriaga Naku. na sa 100 Chinese military na naka-uniforme ng pangsundalo. Armado Ayan, lahat. pinaikutan At sa Laque Beach sa Maribeles, ng mga Bataan, fishing nakita vessel niya rin ng ang mga isang inchik pa rin black submarine para hindi na pinaiikutan ng mahalata na malalaking submarino. fishing vessel sa Kaya beachfront pala ng minsan Bianchang. kumpul yung mga fishing boat diyan sa WPS, di ba? Nagkumpul-kumpul sila. Yun pala mayroong mga pinalibutan niya na submarino para hindi makita ng mangingisda. Napakagaling ng mga inchikwakang na to. Kaon libang, inom ihi. Grabe itong mga inchik talaga na to. Sumobra na Pinasok lang palang Pilipinas gamit submarino. Okay, balik tayo sa balita. Courtesy ng DZMM. Mga cove daw doon na talagang mahirap puntahan, binakuran. Ayun. I think Laque Cove, L-A-Q-U-E, Laque, ang tawag niya. Talaga raw, sabi niya, kitang-kita niya mismo mga naka-uniformadong mga Chinese para PLA, no? Numbering less than 100 daw yun, madami daw. Ayan, so Ayon dapat kay hindi na Palad, yan mahalaga patagalin. maimbestigahan ito ng pamahalaan Imbestigahan yan. dahil usapin ito ng Kasi national kung security, matagal na lalo't pala mahigpit ang tayong pagbabantay pinapasok ng ng ating submarino, sandatahang lakas sa makargatang ng mga sakop inchik. ng ating bansa. Ay malamang meron silang nakatagong parang base dito sa karagatan ng Pilipinas. Kaya pala ay talagang nagalit si Roque nang hindi maibenta yung lupa sa Pugo Kasi ang Pugo kapag bibili yan ay nasa 200 hectares, 150 hectares, 300 hectares, parang isang syudad yung bibilhin nila Kasi mayaman yung Pugo kasi funded yan ng communist, sa tingin ko ng Communist Party of China. Ang Communist Party ng China ang nagbabayad yan, ang bibili ng lupa para sa kapakanan ng komunista para magagawa sila ng military base sa kanilang binibili na lupa. Kaya malaki talaga ang bibili nila. Yung sa Batangas na na binili ng Pugo, di ba, yung Pugo City? Kung hindi yun na embargo ng gobyerno, hindi yun nakuha, baka base militar na yun ng inchik ngayon. Mga kababayan. Kaya dapat turuan ng leksyon talaga yung mga inchik na yan. Kung sa aso pa ay dapat pipilayan para hindi makatakbo. Okay, so tapusin na natin tong balitang to, courtesy sa atin ng The DZMM Teleradio. Marami sa nakita mga Chinese military doon. With or without photos naman, mabigat yung allegation na yun, di ba? Maaaring ginagamit nga to kasi may mga kwento ka na sabi niya, marami sa nakita mga Chinese military doon. Ayun. With or without photos naman, mabigat yung allegation na yun, di ba?
maaaring ginagamit nga to kasi may mga kwento siya na pwedeng gawing refueling area, gagawin po nila yon. Pero dahil nga dito sa pagdidemanda ng kaso sa ombudsman, natigil na yung proyekto na yon. Hindi na natuloy yung planong gawing yacht club ng mga pogo Ayun, operators. so totoo nga, Hindi naman nabago sa atin na yung mga Chinese ang sinabi paramilitary, ni yung Madriaga na Coast Guard nila, yung mga labas-pasok yung mga insik gamit ang militia nila submarino. pumapasok sa mga Ang exclusive economic nakakatakot zone lang natin, noon, di ba? kung hindi na disperse yung Pugo, kung hindi natigil yon, ay malamang yung mga Pugo City, yung mga infiltrator na mga base dito sa Pilipinas, at pagdating ng digmaan ay magising na lamang tayo na ang dami ng inchik sa Pilipinas. Yun pala ay meron na silang mga nakatagong underground bases na which is ang Pugo Pugo Company. Yun pala ay dalawang ang tinatamaan yan, magkapira sa Pilipinas at tatawa o military base na patago ng People's Liberation or na itong mga Inchikwakang Kaunlibang. Mga kababayan, anong masasabi niyo dito sa expose ni Madriaga? Kayo ba'y maniniwala na nakita niya talaga? O kayo'y maniniwala ba na napasok na pala tayo ng mga black submarines ng mga Inchik? Huwag nga, wapilo. Alright, pag-comment na lang, ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat, mga ka-art lover, at sa aking mga followers sa The Golden Boy, ay dito muna tayo sa The Art Lover at sa isa po pang na The Good News Daily TV. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, paalam.